Hmm. Ayun. Yung gusto ko paliwanag dyan. Marami sabihin ninyo eh. Si Kuya na lang, si Tyler na lang, si Sher na lang lagi nagpaliwanag. Maganda rin yung meron kayo. Gusto ninyo. Ano? Kaya? Wala. Makinig lang kami, Brother Nurse. Isa lang masasabi ko. Ayaw ko mahiwalay. Gusto ko sasama sa dulo, hanggang sa dulo. Ikaw na. Baka meron ka. Mahinga ka na malalim. Konti-konti lang. Kunti-kunti lang. Mm. Sige, kunti-kunti lang daw kayo dyan eh. So, in literal, na ano, yung bangka, ano ba yung bangka? Di ba? Pag hindi ka marunong lumangoy, maligtas ka kasi sakayan ng bangka. Oh. So, yun yung sa spiritual na bisaya ng Diyos na ang kaligtasan ay nasa sarili natin. Kaya kailangan tayo, matuto ka lumangoy para maligtas ka. Kasi pag hindi ka marunong lumangoy, walang bangka. Ano mangyari sa'yo? Balunod ka. O, may pag hindi ka marunong lumangoy, may bangka ka, doon ka maligtas. Paano kung lumubog yung bangka? O, di ba? Di ba? Malunod ka pa rin. So, kailangan ka matutulong lumangoy. Ibig sabihin, sabi sa'yo nandito sa ng Diyos, dapat ang tao matuto mag-isip ng tama. Kasi kung hindi ka mag-isip ng tama, mapapahama ka. So, ito yung sinasabing may pupuntahan kami. Ibig sabihin, ito yung mga pangaral. Ito yung lumalakad na pangaral. Ito yung mga pinarating ng Diyos sa akin at pinarating ko sa mga tao. Ito yung pangaral. Ano bang ginagawit ang mamangka? Pamimingwit. O manghuli ng isda. O ito yun. Ito yung parang binibingwit ang tao. Kung ito yung maganda, papain ko. Ito yun. Ititik ba ninyo to? May basihan ba kayo? Ano bang panglasa ng mga sinasabi ko? Ano bang mga nalasahan? Ano bang pakiramdam ninyo? Ano bang meron sa mga salita na sinasabi ko, sa mga mensahe ng Diyos? May basihan ba? Yun yun. Yun yung pamamangka. Ngayon, yung sinabi ko ah, na tatabi kami kasi malulunod kami kasi malaki alon. So, yung malaki alon, ito yung mga magpapahamak sa tao. Ito yung mga ah, mga trahedya o mga pangyayari na hindi natin inasahan. So, hindi ka maliligtas ng Diyos kasi sa paniniwala mo. Di ba? Tapos yung pinapatabi ko ang Diyos ni Jesus sa tabi, ito yung may humaharang na sila sa kanyang bangka, ito yung mga relihiyon na nagsasabi na kami ang maligtas. Sila yung namimingwit ng mga tao, sila yung pasanib ng mga membro. Ito yung sinasabi ng Diyos dito na sa niya humaharang. So ito yung kalaban ng Diyos ngayon na sinasabi sila maligtas. So walang maniwala doon sa akin o sa amin dahil nga ang tao naniwala doon sa isang bangka o sa isang relihiyon na nagsasabi na sila ang maligtas. Ngayon, nung naisip ko na magkunti lang pala paano natin may sakay kung may huli tayo, ibig sabihin ng Diyos doon, sa pisika o sa literal, na kung maliit ka ang bangka mo, paano, paano mo isa kayong isda na kayo nga dalawa, hindi na lulubog na yung bangka. Pero sa spiritual, maliit man wala man akong title, wala man akong pinag-aralan, o hindi man ako pastor, hindi man ako pari, pero yung mga sinasabi ko may laman man, na tunay na galing sa Diyos, yun yung magligtas sa tao. Yun yung magbaligtas magpatunay na gaano man kaliit gaano man, wala man akong pinag-aral, di man ako pastor, wala akong title, pero yung
mga sinasabi ko ay may sapat na basihan, eh, pakikita na may kaligtasan. Yung itinanggal na yung makina na sinasabi ng Diyos, natanggalin ko yung makina, tapos nakita ko yung tumbutso na nagbuka-buka na parang bibig, ibig sabihin ng Diyos doon, alisin mo natin yung power of mind, makina power. So, alisin mo natin yung power of mind mo, pero ay lumalabas sa mga sinasabi mo may basihan, ito yung tumbutso na gabuka-buka, tapos yung tubig may usok, may mga malinaw naman na sinasabi mo. Katulad na sinabi ko na yung pamisa, ah, hindi makapagligtas kasi bakit makapagligtas na patay na yung tao, nahatula na kahit ang kaligtasan nasa buhay pa. Eh paano pa makapagligtas yun? Hindi na niya makapagbago, makapagsisi at hindi makapaniwala. Malinaw doon, so ito yung tubig na binubuga ko, ibig pangaral ko. Ngayon yung usok, yun yung magpapahamak sa tao, usok sa impyerno. Ito yung sinasabi ko na sa impyerno kayo mapunta kasi nga naniwala kayo doon na hindi naman talaga makapagligtas at may paliwanag ko rin ang impyerno kung nasaan ang impyerno o ano ang meron sa impyerno. So ito yun na mapapahama kayo. Kung alisin natin yung power of mind, pero nandito ang power of mind, nakita ko nga, sasabi nga sinasabi ko nga, na maliit man siya na bangka, pero ang loob, ibig sabihin, yung laman ng kung ano yung mga sinasabi ko. Kung gaano ka bigat, gaano ka laki, gaano ka lawak yung sa loob, ibig sabihin, yung mga sinasabi ko na pinanggalingan, saan ako humuhugot dito sa power of mind na sinasabi ng Diyos doon na nandoon yung mga patunay, nandoon yung mga ebidensya, nandoon yung mga nagagawa ko na hindi magagawa doon nanggagaling sa power ng Diyos. Kay Diyos lang ang pwedeng gumawa. Sino magpatakbo sa bangka? Diba yung Diyos lang yung power, engine. Ito yung sabi diyan na nagagawa mo yan lahat dahil sa power ng Diyos na kumikilos. Kasi hindi makagalaw bangka kung walang power, walang makina. So ito yon, walang gas. So, di ba, sinasabi nga sa mga makina, power engine o power ano, kung ano man yung diyan nakalagay yan na power. So, yun yung sinasabi ng Diyos diyan. Ngayon, anong nakita ko sa dagat na lumaki yung alon, na sinasabi nga niya na darating ang araw na ah, pagsabay-sabay pumutok yung mga bulkan sa tubig o sa dagat, hindi makita ng tao, basta din sa lupa. Ibig sabihin ng Diyos doon, na dati yung araw na maghukom na siya, na magkaroon na, ang tubig akit na sa lupa, na sabi niya, na tumakbo kayo sa mataas na lugar, na doon kayo maligtas. Ang sabi ng Diyos doon, na kahit saan pa kayo pupuntang mataas na lugar, at wala kayong totoong paniniwala, hindi kayo maliligtas. Ito yung sinabi niya na isigaw mo ibig sabihin mangaral ka, tuloy-tuloy, pangaral, pangaral, para ang tao magising sa katotohanan. Ngayon, sabi niya, bago ka makarating sa tuktok, dadaan muna tayo dito. Dadaan ka muna tayo dito sa gusali. Yung gusali na nakikita ko, ibig sabihin ng Diyos diyan, yung bawat pintuan, ito yung bawat relihiyon, na bawat bukas ko, di ba sinasabi ng mga relihiyon, kami ang maligtas. Kami ang maligtas. Kasi hinahanap ko yung pintuan, mapunta doon saan kami dapat sa tuktok na doon sinabi ng Diyos na doon ka maligtas. So, ibig sabihin doon, kaligtasan. Ngayon, ang sinasabi, hindi totoong literal na bundok na maligtas ka. Kasi, ano na, kung isipin niyo yung lahat ng nangyari doon sa panahon nila Noah, panahon na yun na ang tubig ay tumaas nung 14 days, 14 nights na ulan, wala nang bundok na nakikita. So kahit gaano kakataas na bundok, lulubog at lulubog ka. So ibig sabihin ng Diyos diyan na ang kaligtasan ay nasa paniniwala. Kasi bawat sinasabi ng tao, bawat relihiyon, kami ang maligtas. Bawat pinto na binuksan ko, yung ibig sabihin, mga relihiyon yun, mga simbahan yun. Di ba may mga pamilyang lumalabas, nakikita ko, mga pamilyang lumabas, so hinahanap ko kung saan pinto. Ibig sabihin, wala sa pintuan na yun ang kaligtasan. Kasi wala akong pinasukan na pintuan. Ngayon, nandoon hinanap ko na wala si Jesus Christ, hinahanap ko kung nasaan siya. Ngayon sabi ko, makihiwalay na kami. Ngayon, pag bigla nagbukas yung pintuan, ibig sabihin ng Diyos doon, ito yung pintuan na ngayon.
Yung sinasabi niya kaligtasan. Ito yung pumasok na siya sa katawan ko, sa katawan, sa espiritu ko. Ito na yung kinausap niya ako. Ito na yung panahon na nagpaalala siya sa tao. Ito yung pintuan na sinasabi sa halika, akyat tayo. Ibig sabihin, ito yung sasabihin ko para makasama kayo sa paraiso. Ito yung maligtas kayo kung ito'y paniniwalaan ninyo. Ngayon, yung babae na nandoon na nakita ko, ibig sabihin doon na yung mga madre, isa sa nagsiwalat na sila ang nagpa kilalang ano tawag nun, yung mga banal sila o ano sila ng renta ng pari o ano kakaligtasan, pero napaiwan siya nung ayaw nang pumunta doon sa taas. Ibig sabihin, mapapahamak sila. Kasi nagpaiwan siya eh. Ibig sabihin, hindi siya maligtas. So, yung sabi ni Jesus Christ, nung bumaba kami, ang sabi niya, kung magkahiwalay tayo, ibig sabihin, ah, hindi ka kasama sa maligtas. Ibig sabihin ng Diyos doon, kanya-kanya ang tao ng kaligtasan. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kaya nga sabi nga ng Diyos, hindi siya nag-alala na maligaw o maiwanan niya ako dahil ligtas na ako. Kaya nga niya ako pinag-utusan dahil ligtas na ako. Hindi siya mag-uutos sa mga tao tulad ng mga pare at pastor ninyo na sinasabing inutosan sila ng Diyos na wala silang backup, na walang paramay na backup ng Diyos sa kanila. Nasasabi na sila ang ligtas. So ngayon, paano sila utusan ng Diyos? Panluloko, paggamit pala sa salita at pangalan ng Diyos. Kasalanan na. Pagpakilalang banal sila, kasalanan na. O di ba? Pagpangulikta ng mga pira sa tao, kasalanan na. Kasi ano yung sinasabi ng Diyos, sa gagawin mo ito, wala kang sisingilin sa mga tao, absolutely free. O may nangulikta sila ng pira. Ito yung buhes na sinasabi. O ngayon, panlilin lang na, plus yung lista nila, rapist nila, o ano ba yung mga ginagawa nila. O dami mga kaso ang mga rape ng mga pare. Bulisya na ginawa ng mga pare. Ang dami. Kung makita ninyo, ang dami. O ngayon, sa lugar ninyo, sa mga makikita niyo sa lugar ninyo kung nasaan kayo, yung pare ninyo, may mga kaso na may nagpaano na kasalanan ang may kabit o mga pare niyo, may mga kabit o kasalanan ng ah, pamatay pero ang kapare nyo may mga pinatay o kasalanan nyo, kung ano yung kasalanan ginagawa, tinuturo nila kasalanan, ito lang, kasalanan daw pagsugal, pero sila nang sugal. So, iting mo sabihin dito, mga panglilin lang ito sa mga tao. Ito yung matatawag natin sila mga impostor, mapagkunwari. Ito lahat mga kasalanan to kasi pinamulat na sa tao pero sila mismo ang gumawa. Kaya sila na nabiro ang kasalanan. Ngayon, bakit sila utusan ng Diyos? No, kasalanan naman sila. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng utusan. Yung sinasabi ng Diyos. Na, kaya nga kita inutusan kasi ligtas ka na. Ibig sabihin, ako nagamit ng Diyos sa paniniwala ko. Mula nang malit pa ako, na ito yung paniniwala ko mismo na kung ano yung lahat. Mula sa Bible, na ang Bible ay hindi lahat galing sa Diyos. Yung pagpakilala ng banal, hindi sila naging banal. Yung pagpakulikta ng pera sa mga tao, hindi dapat gawin nila kasi Diyos ang tagapagligtas, Diyos ang panglikha. Bakit gamitin ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ka ng pera? Binigyan tayo ng Diyos na ganito sa buong pagkatao natin. Mayroon tayong kamay, may paa, o ano man meron tayo para gamitin natin habang nabubuhay. Pero anong ginamit ng tao? Pangatan ng salita ng Diyos para kumita sila ng pera. Ito yon ang mga kasalanan na ginagawa ng mga pare. Kaya nga, hindi sila pwedeng utusan. So ngayon, dahil nga sa paniniwala ko na maliit pa ako, kung ano yung mga sinasabi ko, kaya ako pinag-utusan ng Diyos kasi ligtas na ako. Ngayon, dahil ang paniniwala ng Diyos na dapat may basehan, ito yung mga nagagawa ko. Dapat ikaw mismo, gamitin mo yung common sense mo, gamitin yung pag-intindi mo, pang-unawa mo, at maniwala ka, paniwalaan mo, dahil naniwala ka, i-share mo para maging bahagi ka. Iyon ang kaligtasan na sinasabi natin dito. So, yun lang. Wow. Para pahinga man. Maraming salamat, Brother Nars. So, malinaw So, doon na ang simbahan, hindi talaga makapagligtas yan. Maniwala kayo sa akin. Ang anong relihiyon, walang kaligtasan yan. Kaya hindi nyo makita, hindi niyo mahanap ang totoong kaligtasan. Kasi ang totoong kaligtasan, nasa akin talaga. Kung ano yung tinuturo ko. May sabihin ninyo,
Ang totoong kaligtasan itong yung ako, mismo hindi, yung tinuturo ko. Yun yung sinasabi ko na ang kaligtasan ay kung paano tayo nabubuhay. Hindi yung tinuturo ko ngayon. Hindi yun. Ito ang tinuturo ko ngayon. Ito yung pagbabago, pagsisisi para sa kaligtasan ninyo. Yung sinasabi ko na kung paano tayo nabubuhay. Ito, mula noong maliit pa kayo, gumawa ba kayo ng kabutihan? Ginawa mo ba yung isang bagay na yon ah, para purihin ka? Ginawa mo isang bagay na yon para kilalanin ka? Ginawa mo isang bagay na yon para ikaw sunod gagantihan? Lahat yan, hindi yan paniniwala. Ito yung may kapalit. So kung ginawa mo yon dahil dapat siyang tulungan, dapat siyang bigyan, at wala kang naalala, yun yung paniniwala. Ito yung kabutihan ng ginagawang gusto kailangan ng Diyos. Ito yung hindi ka, ginawa mo para hindi ka purihin. Ginawa mo lang kasi kailangan ng isang tao. Oh, ginawa mo lang, halimbawa, may puno sa bakuran niyo. Ay, hindi ko bubunutin to para maligtas ako. Mali yun. Kasi ito yung paniniwalang may kapalit. Hindi ko bubunutin ito kasi ginawa ng Diyos to para sa akin at makinabangan ko. Ito yung paniniwala na sinasabi na ito yung gusto ng Diyos na gawin mo ang isang bagay dahil naniwala ka na binigay ng Diyos sa ito para sa habang nabubuhay ka. Hindi yung, hindi mo tapunan ng plastic ang ilog kasi pag tapunan mo, may perno ka. Ito yung paniniwalang may kapalit. Hindi mo tapunan ng plastic ang ilog kasi naniwala ka na nilikha ng Diyos ito para sa iyo. Para diyan ka manghuli ng isda o para makatawid ka papunta sa kabilang bakod o may lutangan ng bangka mo o ano man ang meron. Ito yon paniniwala. Hindi mo yung hindi mo sa tapunan kasi kasalanan. Hindi yon. Paniniwala yun na may kapalit. Paniniwala ka na ang mga bagay na nilikha ng Diyos para sa iyo. Kaya nandyan yan. So anong gagawin mo? Pangalagaan mo para sa sunod na mga henerasyon, makikinabang din silang malinis ang tubig, malinis ang dagat o pwedeng maligo. Dahil alam mo na ginawa ng Diyos yan para sa iyo. So yun yung paniniwala na sinasabi natin dito. Yun yung kaligtasan. Hindi yung, ito yung mga tinuturo ko ngayon, yun doon ka maligtas. Hindi. Kahit hindi mo pa ako marinig, kung ginawa mo yan, na habang nabubuhay ka, hindi ka naniwala ng ang simbahan ay makapagligtas, hindi ka nagbibigay ng pera doon kasi mali, hindi ka nagbigay ng abuloy kasi ayaw mo na ang Diyos pagkakitaan, ito maligtas ka dito eh. Gumawa ka ng kabutihan dahil naawa ka at may sobra ka o kadapat siyang tulungan, pero hindi mo iniisip na ikaw sunod na tutulungan, maligtas ka dito. Ito yung kaligtasan. Ito yung mga paniniwala ko, ito din yung turo ko. Kaya nga sinanganabi ng Diyos, ikaw ang tunay na naniwala sa akin ni Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko. Ngayon, manggamot ka at mangaral. Bibigyan kita ng power of mind. So lahat niyan binigay na Diyos sa akin kasi alam nga niya na ito yung tamang paniniwala ng kaligtasan. So ito yun, lahat. Kung tanong kayo kung saan ako maligtas, may himay-himay ko sa inyo lahat. Kung saan kayo tama o saan na kayo naging mali. Tulad ng mga sinasabi ko sa inyo, ang totoong kaligtasan. Kaya walang ngayon at walang nakalipas. Hindi ko sasabi na mali. Dahil nakalipas na yon, mapahama kayo. Hindi. Kung nakalipas na yon, gumawa ka ng kabutihan. So kung mga tao noon, nang hindi pa ako dumating, baligtas pa rin sila kung ano yung ginawa nila nung buhay pa. Hindi katulad ng sinabi ng reliyon na kami ang maligtas kasi nandito si pastor ang dadaan o pipirma sa inyo. Paano naman yung namatay na wala pa si Pastor Kibuloy? Wala pa yung born again. O, di ba? So, lahat sila mapunta sa impyerno. O, di ba? Kahit gumawa sila ng kabutihan, hindi sila mapunta sa paraiso kasi wala pa si Kibuloy, wala pa yung Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, may impyerno pa rin sila.
So kung sa akin naturo, dahil yun ang paniniwala ko at dito din yung nasa mensahe ng Diyos, maliligtas sila. Kasi ang swerte naman, ang malas naman ng tao na yun. Sa buong buhay niya, hindi pa ako nakilala, hindi pa ako ipinanganak, gumawa na siya ng kabutihan sa kapwa, tapos mapunta siya sa impyerno. Malas naman siguro niya. Di ba? Kung sa ginawa niya na yun, so siya yung maligtas kasi ginawa niya ang dapat. So walang kahapon, walang ngayon. Di katulad ng reliyon ninyo, ngayon lang kayong maligtas. Paano naman yung nakaraang mga tao? Paano yung mga nakalipas na tao? Ibig sabihin na impyerno sa lahat kasi ngayon lang kayo maligtas kasi ito yung taong lumabas ngayon na dadaan kayo sa kanya. So walang sapat na basihan at walang katotohanan. Kasi ang kaligtasan nandito sa bawat isa kung paano tayo nabubuhay. So yun lang. Maraming salamat.